Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Namataan sa Benham Rise sa bandang Pacific Ocean. Nasako pa rin ng Philippine Sea ang dalawa umanong Chinese research vessel. Kasunod yan ng agresibong eksena kahapon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ilang miyembro ng AFP. Ang pananaw naman ng isang maritime law expert at ang tugon ng Pangulo. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ito ang umano'y dalawang Chinese research vessel na namataang nakatambay sa bahagi ng Benham Rise sa Philippine Sea simula kahapon. Sa inilabas na video ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasabay ng dinaluhan niyang bilateral ties ng bansang Pilipinas at Australia sa Melbourne. Sinabi niya na isang uri ng panghihimasok sa loob ng teritoryo ng Pilipinas ang mga kasalukuyang hakbang na isinasagawa ng China. There is a suspicion that they are not only research vessels, because if it is truly a research vessel, then we could have come to a very simple agreement that the research vessel will ply the waters and do the research that they need to do. Kahapon din, 4 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang nasugatan matapos pagtulungang bombahin ng water cannon ng mga Chinese Coast Guard ang resupply mission vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa Palawan. Nasa 21 Chinese militia vessel naman ang namataan sa Sabina Shoal na pasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas matapos maganap ang pagbobomba sa mga tauhan ng AFP. Pero kung ang isang maritime security expert ang tatanungin, posible raw na walang nilalabag na international law ang mga naturang Chinese research vessel na yan kung malinaw naman daw itong nakatambay lang sa ating teritoryo. Sitting there is not, but it is definitely doing something. It is trying to establish Chinese sovereignty. Illegal naman daw sa ilalim ng United Nations Conventions on the Law of the Sea ang mga foreign ships na nangingisda sa karagatan ng Pilipinas. When it comes to international law, because unless they actually fish, they're not actually breaking the law. Pero para sa Pangulo, nakakaalarma na ang tila sunod-sunod na pagsulpot ng mga naturang vessel. A bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa kabila nito, hindi pa raw napapanahong ikasa ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika. Yan ay kahit may mga panibagong hakbang ang China laban sa teritoryo ng Pilipinas. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen. Bagay na sinigundahan ng National Task Force for West Philippine Sea. Taong 2016, noong maipanalo ng Pilipinas ang West Philippine Sea sa Arbitrary Award ruling sa Hague. Kaya ang hamon nito sa China. To match their words with actions. No, because they say they want to meet us halfway. Una nang sinabi ng Embahada ng China sa Pilipinas na ang barko natin ang nanghihimasok sa teritoryo ng China. Dahilan, kaya nito binobomba ng tubig ang naturang resupply mission. Ibinasura na rin ng China ang pinakabagong diplomatic protest na inihain ng Pilipinas kaugnay sa naturang insidente. Gayunpaman, hindi raw magsasagawang magpadala ng diplomatic protest ang DFA sa China ukol dito. Umabot na sa 142 na diplomatic protest ng Pilipinas ang ibinasura ng China magmula nang maupo si Marcos Jr. sa pwesto. Nasa 10 naman na ang naibasurang protesta ng Pilipinas ngayong 2024. We've actually continued to work with ASEAN so that there will be an early completion with the Code of Conduct. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.